Si Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Magandang tanghali po, sir. Rear Admiral? Subukan po nating balikan ulit maya-maya si Rear Admiral Trinidad. Talagang may problema po tayo sa linya ng komunikasyon. Pasensya na. Okay, mamaya Asik Dale yung sa Pogo nga pag-uusapan natin kasi nga gustong malaman ng marami. Ako gusto ko malaman personally kung anong mangyayari dun sa mga buildings na iiwanan ng mga Pogo. At mamaya natin babalikan yan. Rear Admiral, magandang tanghali po. Yes, magandang hapon, Asik Hill, at si Nina, good afternoon. Opo. Sir, ulitin lang po natin yung katanungan kanina. Ano po yung magiging stand natin ngayon sa issue ng West Philippine Sea matapos pong manindigan ni Pangulong Marcos Jr. na ipagpatuloy lamang ng pamahalaan itong non-escalatory approach? Alam mo, Asik, hindi naman nagbago yung ating stand simulat sa poll. Maliwanag yung guidance noong pa man sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ng kanya-kanyang mandato. Una, yung ating Armed Forces Department of National Defense. We have been conducting our sovereignty patrols, air surveillance flights. Noon pa man, involved na yung Philippine Navy at yung Philippine Air Force. Yung ibang departamento naman, like yung Coast Guard at BFAR, they have their own mandate to perform to perform. Kasama dito yung pagkandak ng law enforcement at pagbigay ng ayuda sa ating mga fisher folks. So kanya-kanyang gawa ng kanya-kanyang mandato. So ano-ano po ang mga naging direktiba ni Pangulong Marcos Jr. matapos yung pinakahuling insidente po dyan sa West Philippine Sea kung saan namataan ang Navy vessel po ng China? Yes, yung kanya-kanyang dato naman, it needs no further elaboration sapagkat maliwanag naman sa Department of National Defense ang guidance sa ating Presidente that all our actions should be bound by international law. All our actions should be non-escalatory. All our actions should support the 2016 Arbitral Tribunal ruling. Yun din naman ang guidance na ibinigay sa Philippine Coast Guard at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So we perform our mandate, they perform their mandate. And nais kong i-emphasize niya, and Asik Hill, kailanman na hindi nawala yung ating AFP sa eksena. We will continue performing our mandate in spite all the ICAD, yung illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions ng kabila. Magpapatuloy tayo. We will not be deterred, ika nga. Sir, sa ngayon, ilang Chinese vessel pa po ba ang visible sa West Philippine Sea? Yes, yung ating last report covering the month of November, sapagkat monthly naman na nabibigyan na report, Over the period, we monitored 58 different vessels, different times and different locations. 58. Okay, ano po sa ngayon ang mga hakbang na isinagawa ng pamahalaan upang maprotektahan ang mga karapatan po nito sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ sa kabilang po ng mga agresibong aksyon ng China? Yes, number one, magpapatuloy tayo sa pagkandak ng ating air surveillance flights and maritime patrols. Actually, for the entire year, malapit na po matapos yung taon, Asik Hill, at Nina, we have conducted already more than 300 different maritime patrols all over the West Philippine Sea. We have conducted more, I think 112, 113 air surveillance flights. We have conducted more than 60 different RORE missions. So lahat naman ito ginagampanan natin without any fanfare sapagkat ito ay mandato natin. We have prepared the annual report for the year 2024 at dito natin makita ang kabuuan ng ginawa ng inyong DND at AFP for the West Philippine Sea. Sir, para rin po maunawaan ng ating mga kababayan, bukod po sa Philippine Coast Guard, kumusta po ang monitoring ng Philippine Navy sa West Philippine Sea? Paano po ba ang pagbabantay na ginagawa ninyo? Yes, ang ginagawa natin dyan, ang tawag natin dyan, Asik, ay yung ating all-source monitoring. All source of information. Kasama doon yung iba't ibang kakayanan ng AFP, which hindi lamang ito sa ngayon, but undergoing improvement ito sapagkat meron tayong modernization program. So we could now cover more areas of the West Philippine Sea. Almost 24/7 ay ating kakayanan.
So, kumusta na po ngayon ang pagpapalakas ng puwersa at modernization efforts ng Philippine Navy upang mapalakas pa po natin ang ating depensa? Ito ay tuloy-tuloy naman niya, no? We have the Horizon 3, almost $35 billion. And I said the other day, last time may interview ako, hindi ito one-shot deal. This is a continuing effort na may mga midway checks tayo rito to see where we are. At kung kinakailangan pa na i-improve pa ito, more will be added. These are under the Department of National Defense, and I would say that we are on track to hit our targets. Sir, siguro po mensahe niyo na lamang po sa ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan. Yes, sa ating mga kababayan, una sa lahat, I would like to say your Philippine Navy, Air Force, and Army, your entire armed forces, ay ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya. Hindi natin iniisip na kung anong panahon ng anong season ng taon. Christmas, ganitong panahon ay nagpapatuloy pa rin yung mga kasundaluhan. Natiyakin natin yung integridad ng ating soberenya, ng ating teritoryo. Magpapatuloy ang AFP ninyo sa paggawa ng kanyang mandato. Hindi lamang sa lupa, kundi sa karagatan. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea.